nakabulit ka siguro, nakapila ka sa ano. Di, naglalakad ako ganito. Oo. Tapos, di pa ako, Ano nangyari? di pa ako dun sa nakapila. Oo. Di ba pa yung nakapila? Sa narandom ka sa wala pa sa immigration. Wala pa, pagpasok. Yung sa hallway, Kasi oo. nga nakabunit nga siya. Mas Oo. tignan eh. Nakabulit ka eh. Sabihin saan kaya ito pumunta? Ano kayang gagawin nito? Nakaganyan yan. Oh. Ayan, na-quarantine. Munti ka na. True to life story yan. Eh, Gandang umiyang boses ng damdamin, tulong at kalingap ang laging unahin. Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for today's video mga kalingap, ito pag-usapan natin itong nangyari kay Starrocks. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, Dal Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlogs, at ang inyong lingkod, Gandang Emmy. Siyempre, supportahan po natin. Nagmula po yung video kay Marinduquin yung Gala. Nasuportahan po natin siya mga kalingap. So eto, alamin natin ano ba yung nangyari dito kay Starrocks. Namuntik na siyang mapabalik sa Pilipinas. Tara, panoorin po natin ang video na ito. Muntik na ako maharang dito sa immigration. At sinita ako. Ito na. May mga tinanong lang sa akin. May mga katanungan lang na dapat sagutin. Pero kinabahan ako doon, Ate Marie. oo, sabi ko nga. Talaga sabi ko pagka hindi lulusot yung ID ko gamitin natin. Okay, saan? Sabi ko. Pero lahat ng mga tinanong nila sa akin, sinagot ko naman maayos. Tinanong sa akin kung kung may pamilya na ako sa Pilipinas, mga ganon. Oo, nagtanong ka. O tinanong kung anong trabaho ko sa Ilang taon na? Pilipinas. May napaman tayo sa English, pambira. English Carabao yung ginamit ko, mga kalingap. Oo, yung isa naman, English ba ka? Ay, English Carabao yung ginamit ko sa mga Saka English ka rin ba? step ng immigration. Police yun? Police? Immigration police. So ayan po na mga kalingap. Naharang ng Immigration Police, ng Hong Kong Immigration Police itong si Starrocks. So bakit nga ba? So nabanggit po dyan niya na habang naglalakad siya, ay bigla siyang hinarang ng Hong Kong Immigration Police. Sa dami daw ng tao, ay siya yung isang bukod tangi na hinarang siya at kinausap po siya, no, mga kalingap. Kasi sabi nga ni Marinduquin yung Gala at saka ni Marie Pineda na baka nakasuot ng bonnet, no? May bonnet itong si Starrocks. Tapos kung maglakad pa naman ay parang siga-siga. Tapos alam natin mayroon siyang tattoo. So ang mga pulis diyan sa airport ay ano yan sila, mapagmatsyag. Kasi pag may mga kakaibang kilos ng tao na talagang chine-check nila, no, mga kalingap. Ganon kahigpit. Kaya dapat pala nasabihan itong si Starrocks na wag magsuot siya ng bonnet, no, mga kalingap. So yun nga po, nagulat din siya kasi siya lang yung bukod tangi na tinawag, kinausap at in-interview na siya kung saan siya pupunta, sino yung pupuntahan niya, ano yung gagawin niya dyan sa Hong Kong. At sabi pa nga niya yung sagot daw niya English Karabaw. Yung English niya. Kasi hindi naman daw siya sanay mag-English, hindi siya marunong mag-English na yung fluent. So, English Kalabaw yung sagot niya. So, yun nga, buti na lang, nasagot niya ng tama yung mga tinatanong sa kanya. At syempre, meron naman siyang tinawagan nila si Marinduquin yung Gala at yan din naman si Marie Pineda. So, kinausap din at tinanong kung ano ba talaga. Kasi ganun po yun, no, mga kalingap. Kasi kapag ganyan, na nagta-travel tayo, talagang merong masisita ka minsan, no? Yung kumbaga, mapapansin ka kasi sila talaga, nakatutok sila dun sa mga tao na nandoon sa airport. Kasi stricto din talaga kapag mga ganyan, no? Especially nakabonet pa naman siya. So, next time kapag magta-travel at yung bababa ka ng yung iwasan na magsuot ng ganun. So, kasalanan ng bonnet ni Starrocks. Bakit siya
na-hold o na kinausap, in-interview. So, ang dami nang itinanong sa kanya. At buti na lang, no, nasagot niya ng tama yung mga tanong sa kanya, no, mga kalingap. So, lesson learned yan sa atin. No? Kapag magta-travel, yan nga. Kung may mga pinagbabawal na ganyan yung suot, tanggalin para hindi mapagkamalan. Siguro napagkamalan si Starbucks, no, mga kalingap. Kasi yung lakad niya, tapos yung bonnet niya, tapos meron pa siyang tattoo. Alam niyo naman, di ba? So sila po ay mapagmatsyag sa mga ganon. Si Starbucks naman, inakailang beses na siyang punta ng Hong Kong. 3 beses na ba? 3 beses na ata siya nakarating ng Hong Kong, mga kalingap. Kaya first time niya lang yon. Kasi siya ay nahuli Hindi niya kasabay itong sila Kalinga Frog. Yung grupo, nahuli po siya. Kaya hindi siya kasama doon sa naunang dumating nila Kuya Bal. Siya yung late na humabol papunta dyan sa Hong Kong. So, ayan po, no? Mahirap din kapag gano'n na magta-travel ka talaga, no? Maraming tanong sa mga ganyan. Kahit nga sa Saudi, doon kasi ang pila, babae sa babae lang, lalaki sa lalaki. Pag hindi ka gusto nung nagpapapila, hindi ka muna niya papansinin. Pag sinabi niyang pumila ka doon ka pipila. Ganon sa Saudi. Tapos doon kasi, mahigpit din sila, no? Tatanungin ka, sino yung sundo mo, doon kasi hindi ka makakalabas ng airport hanggang wala kang sundo. Pero na lang kung mag-asawa kayo at meron kayong may kasama ka na asawa mo, yun, pwedeng lumabas. Pero kagaya dyan sa Saudi, na halimbawa OFW ka, kahit na balik-balikan ka na, no, mga kalingap, may isang lugar doon na kwarto na doon kayo pupunta. Kapag wala ka pang sundo, doon kayo papupuntahin. Tapos, kapag nandiyan na yung sundo, doon sila pupunta at tatawagin yung pangalan. Ganon po sa Saudi. Hindi kagaya sa ibang lugar na, kagaya dito sa Pilipinas o dyan sa Hong Kong na kapag dumating ka, wala silang pakialam. Lumabas ka na rin, diretsong labas. Sa Saudi, hindi po ganon. Sa Saudi is diretso ka dun sa kwarto. May kwarto doon na lahat ng mga OFW na walang sundo ay doon mo na dediretso. Doon sa room na yun. Meron nga doon, mga kalingap, na ilang araw na hindi pa sinundo ng amo. Nakakaawa pag ganon. Meron mga nandoon din, mga Pinay din, yung nag-aano doon. Meron ibang lahi din, pero meron din Pinay. So, doon, dumidiretso yung mga OFW na walang sundo diyan sa Saudi. Pero kung may mga kasama ka naman na asawa mo or kamag-anak mo, okay yun. Pinapalabas na nila. Pero pag walang sundo, hindi ka talaga makakalabas. Ganon sila kahigpit. Hindi, unlike sa mga kagaya dito. Di ba, pag tumating ka, kahit mag-isa ka lang, dire-diretso ka ng lalabas, doon hindi pwede. Diretso ka talaga doon at kailangan mayroong magsusundo sa iyo. So, ayan po, no, mga kalingap. Higpit kasi doon sa Saudi. Unlike dito sa atin o sa ibang lugar na dire-diretso ng labas. Doon ang kakaiba sa lahat. So, ayan po, no? At least, itong si Starbucks ay nakarating na. Nakalabas siya. At hindi naman siya na-hold, hindi naman siya napabalik. Sabi, sobrang kinabahan din siya. Kasi nga, syempre, mamaya, pabalikin siya ng Pilipinas. Pero babalik naman daw siya. O, diba? So, hindi siya nakasabay dun sa mga nauna. Siya yung sumunod na pumunta dyan sa Hong Kong. Kaya syempre magkakabahan ka talaga kapag na nasita ka ng immigration police. Mamaya i-hold ka, hindi ka pa labasin ng ibalik ka na sa Pilipinas. Ay nako. Kaya
sa susunod, no, yung mga, halimbawa, may mga bawal, wag nating iwasan natin para hindi tayo mapagbintangan. Minsan gano'n, napapagbintangan na, akala ganyan, di ba? Kasi nag-iingat din naman po sila, no, mga kalingap. Nag-iingat din sila. Saka sabi nga niya, buti na lang mabait yung nag-interview. Kasi minsan daw merong stricto. So, at least, nandiyan na si Star Rocks at kasama na nila, ng Team Kalingap dyan sa Hong Kong. So, ayan po, abangan na lang natin kung ano yung magiging ganap kasi merong parang meet and greet na gagawin. So, abang-abang po tayo sa mga CCTV ni Kuya Bal, no? Panoorin po natin yung mga upload videos ni Kuya Bal dyan sa Hong Kong. At sa iba pa, no? Siyempre, mga kalingap. So, ayan po. Thank you so much and thank you po sa lahat ng mga laging panonood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. So, hanggang dito na lamang po muna. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!